Ito ang Broad Screencast Communication, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Screencast Communication, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang lapis at walang una na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapatunong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Screencast Communication, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang susunod na henerasyon. Ito ang Broad Screencast Communication, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital Umulit, broadcast nag-ulit. mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako. Broad Digital Patrol. Ito ang kalatuntunan ng tutunan ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Good morning everyone. Ngayon pong araw ng Martes, the 28th day of December 2021. How's everybody's doing and going? Well, speaking of going, I should say, all roads lead to groceries, markets, in preparation for the New Year's revelry. And yan po ang tiyak na magaganap ngayong araw na ito and the next or the succeeding days. Ako po si Sel Baisa and again, welcome sa inyo pong Digital Patrol ngayong araw na ito. Ay po ay naririnig, napapanood dito sa platform o channel ng Broad Screencast Communicators or simply BSC. At tayo po ay magsasama-sama till 11 o'clock ngayon pong araw na ito ng Tuesday. At syempre pa, tulad ng mga nagdaang mga pagtatanghal at God willing, itong mga darating pang mga pagtatanghal next year and the many, many years to come, tayo po sasamahan ng aking technical director na si Nash, ganoon din si Semanita. Pero, gilo ko mga tagapakinig, ngayon pong let's start the show. Let's rise up the curtain dito sa first 30 minutes ng ating program. At tayo po ay nasusubaybayan 1 hour and a half dito po sa Digital Patrol. And let's extend our morning greetings to Miss Hag or Miss Hager. Hello, Miss Hager. At sa lahat ng ating mga OFWs, kayo'y i-hook up na or perhaps naka-hook up na even before I made my morning greeting sa inyong lahat sa pamamagitan ng Pinoy Hour, sa pamamagitan ng kanilang channel na nakabase naman diyan sa Alberta, Canada. Morning greetings to John and to his wife, Melody, and children. At sa lahat ng ating mga kasangga sa paglilingkod bayan, diyan sa Alberta, Canada. Welcome
to our show. Now, alam nyo, 4 days to go at sa darating na paghiwalay ng taon, that's from midnight of December 31 going towards January 1, ay yung ating tradisyon na welcome revelry. Well, dito sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na naging nakaugalian na nila itong pagpapaputok ng mga iba't ibang uri ng mga firecrackers. At ganoon din ang pag-ilaw sa iba't ibang mga pyrotechnic products. But then, pahigpit ang ating kapulisan. At even earlier this month, ay naglunsad na ng kanilang operasyon, ng kanilang mga kampanya. Ang ating kapulisan dito sa Metro Manila area, ganun din sa Bulacan, which you and I knew dito po sa Baguio ng Bukawi, Bulacan, yan ang tinatawag na firecracker capital ng ating bansa. Kaya namang marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo ng Bukawi, Bulacan with a common purpose. At yan ay upang makabili ng mga paputok. Well, yung iba, totoong pinaghandaan itong pagsalubong sa bagong taon. Pinaghandaan in a manner by which sila ay nag-ipon ng kanilang perang pambili ng mga paputok. At sangayon sa kanila, other than dito sa saya na dinudulot itong mga paputok at pailaw, nandyan din yung pagtataboy o pag-alis dito sa tinatawag na jinx o yung malas. Pagpapaalis ng malas. Pero pag tayo ang minalas, tiyak na either maputukan ka o the worst, mas hunog ang iyong bahay. Kaya, well, time and again, yan ang paalala ng ating mga kinukulan. And in front of this warning ay ang Bureau of Fire Protection, ang ating bumubuo ng ating mga pamatay-sunog dito sa ating bansa. Ganun din ang Philippine National Police. Good morning, Manong. Ang bati ng aking sister from Montreal, Canada. Hello, Uma. I used to call her Uma. But her real name, of course, is Norma Baisa Swale. Good morning, Uma. Well, before taking her night sleep, she makes it a point to find out yung mga developments dito sa bansang Pilipinas where she practically spent yung kanyang younger years. Yung kanyang development as a young Norma until the time she migrated to Montreal, Canada. Okay? Thank you so much, Uma. Good morning to you likewise, and good morning to Ken and the children. And likewise to all the Montrealers watching the program. Magandang umaga sa inyo. And of course, lahat ng ating mga kababayan, yung ating mga kababayang Pilipino na ngayon ay nasa Canada, various provinces of that nation who are silently watching and listening to the program. Now, going back to what I'm saying, paulit-ulit ho ang naging paalala ng ating mga kinukulan. At although, ang sabi ni Ginoong Ruben Ong,
Mr. Ruben Ong, incidentally, ay siya pong Pangulo ng firecracker manufacturers diyan po sa Bukawi, Bulacan. And he gave practically an assurance na limitado itong mga paputok at mga pailaw na kanilang manufacture o yung kanilang ginawa, yung kanilang mga produktong binibenta this year. Limitado. Kaya walang dapat daw na ipangamba yung ating mga otoridad. From Live Baisa, another sister of yours truly, who's watching from the province of Rizal. Ang sabi ni Live, Taytay Rizal is watching. Thank you so much, Live, and good morning to her son, Mark Barredo. Mark Baisa Barredo, representing a big university diyan po sa Thailand. I understand na sa Bangkok ata yung kanyang universidad na kanyang pinapasukan. And gladly, the young Mark is making a name diyan sa Thailand. Oh, well, he's a graduate of a renowned school dito po sa ating bansa, sa Ateneo de Manila. Okay, thank you so much and good morning to you, Mark. And good morning likewise to Tammy Juanillo. The companion of my sister, Lai. Thank you so much, Clyde, Mark, and Tammy. Let's get back to Montreal, Canada. Another sister, LB Baisa Clemente. Hello, LB, and hello to gods and children. Ang bati ni LB, hi Manong, and all your watchers. Stay safe and God bless. Thank you so much, LB. And the program and yours truly would want to reciprocate her message by saying, indeed, we should be all safety or safe, and by so doing, receive the blessing of our Lord. Let's be safe, lalong-lalo na doon sa aking nabanggit, yung mga, simply cannot resist the temptation of playing with firecrackers and pyrotechnic wares, yung mga pailaw. Of course, there is danger. Kahit na maliit yung paputok, there's danger. Makakasugat pa rin yan. Kung accidentally ay pumutok yung firecracker malapit sa iyong kamay. Maraming mga insidente ang nawala ang paningin, nabulag because of firecracker explosion. At the latest word the Digital Patrol received mula sa DOH o Department of Health states that 19 nating mga kababayan, not only here in Metro Manila area, but there are incidents ng mga naputukan na dito sa Metro Manila area, but in other parts of the Philippines, in various regions, marami ng mga naputukan nitong firecrackers. And the latest ay nagsasabi na 5 sa mga naputukang ito ay naputukan mismo sa kanilang mga kamay. Therefore, severe ang naging pinsala ng pagputok sa kanilang kamay, which calls for an immediate amputation o pagputol sa kanilang mga daliri. You better watch out. Sapagkat, alam nyo, kapag naputulan ka ng daliri, alam nyo, wala na kagad.
ah, yan ay minus point agad sa inyo if you're applying for a job. Kapag nakita na kulang ka ng isa o dalawang daliri, siyempre, ang bibigyan ng kukulang priority ay yung mga buo ang mga kamay. Yung somebody whose works call for itong grip, yung paghawak dito sa produkto, halimbawa, yung mga manufacturing firms. Yung hahawak ka ng mga produkto sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Of course, they won't gamble hiring somebody whose fingers are amputated. Sapagkat they, of course, putting their business at risk. Kaya talo ka na kagad. Isa yan sa mga negatibo na magiging resulta kung sakaling ikaw ay maputulan ng kamay. O dili kaya, mawalan ng paningin yung isang mata. Wala na, minus point agad yan para sa'yo. It's a negative point. At isa pa, other than this paputok, ang DOH ay nagpalabas ng paalala din sa ating mga kababayan na kanilang pinagbabawal ang paggamit ng turotot, yung paper horn. Pinagbabawal ho ng DOH yan. Ang dahilan, kapag hinipan mo yung turotot, yung element po ng nakahalo sa iyong o mismong laway, yung tinatawag na droplets na nagmumula doon sa laway, lalabas yan. Paano kung yung umihip nito ay merong virus? Di kakalat na yan. Especially kapag hinipan yung paper horn sa loob ng isang covered area o sa loob ng kanilang bahay. Alon, di ba, nagkandaloko-loko na. Okay. And another thing else, para po baka mawala ito sa aking isip, ito pong yung usok na nagmumula sa firecrackers, yung usok na nagmumula diyan sa pyrotechnic wares, yung mga pailaw. Normally, kapag dumarating itong paghiwalay ng taon, habang abala yung ating mga kababayan na nagpapaputok sa labas ng kanilang tahanan sa kalye, malapit lamang sa kanilang bahay. Abala naman yung ginang ng tahanan, yung mga kabilang sa isang pamilya na hindi naman nakaugalian na magpaputok sa kalye, ang gagawin ng mga yan, tutulungan ang kanilang mother sa pagluluto. Ganyan yan mga 7 o'clock in the evening, 8 o'clock, simula na ng lutuan yan. Enable to catch up doon sa midnight na salo-salo sa paghihiwalay ng taon. Now, siyempre, kapag nakapagluto na yan, ilalagay sa mesa. Well, may ugali yung ating mga kusinera. Ito, ugali ng aming chef na si Nanette. Kapag nakaluto na, hindi mo natatakpan yung pagkain. I don't know kung you believe in it. No? Na kapag tinakpan mo yung mainit na pagkain, chances are, madali raw ito mapanis. Kaya, the food na bago luto stays there without any cover at all, pinapalamig ng kaunti. Now, kapag ito ay nasa mesa na, halimbawa, 4 na putahe, di 4 na lalagyan yan, malalaki halimbawa, hindi tinakpan yan, yung usok na magmumula, usok na mag-e-emanate sa mga paputok, will surely land diyan sa mga lutong pagkain o bago lutong mga pagkain. That our bare eyes cannot simply see. Hindi natin alam yan. Yung pulbura
yung dumi na nanggagaling diyan sa mga pumutok na mga firecrackers at mula doon sa mga pailaw, papasok na yan doon sa loob na ng lalagyan ng ulam. Dinaleche na. Ha? Di ho ba? Now, kapag everything is done, tapos na ang revelry, tapos na yung kasiyahan, eh di siyempre, kain na naman. Ayan, maghaharap-harapan yung mga yan. Yung iba, dahil sa gutom na, nakalimutan na maghugas. Kasi hodang kung ano man yung mga pulbura sa kanilang kamay, kakain yan. E di doble. Doble disgrasya. Madumi yung kamay, hindi mo naghugas mo, nagutom na eh. Ayun na. Plus yung dumi ng pulbura na humalo sa pagkain. Pero yan po ay paalala ng palatuntunang Digital Patrol. While we still have time, mag-isip-isip po tayo. I think it pays na tayo po'y manood lamang doon sa mga community fireworks display. Kung meron man sa inyong barangay, I think by so doing, makakapagtipid ka sa pagsusunog ng pera. Because literally, you're burning your money. Hindi nyo alam yan. Literal, you're burning your money. Well, sabi ng iba, pinaaalis yung malas. But malas kung masusunog ang iyong bahay at malas kung masusugatan ang iyong mga kamay at magkakaroon ng tinatawag na pagputol o amputation at ganoon din mas malas kung madidisgrasya ang iyong mga mata at as a result of which, ikaw ay mabubulag. Check your time pieces na oras dito po sa Pilipinas, ginap ng 10:10 in the morning. Ngayon pong the 28th day of December and 4 days to go bago po itong New Year's revelry, bago dumating o pumasok ang taong 2022. Yan po ang aming mga paalala. Mabuti din tayo nagpapaalala this early. Upang sa gayon ay makintalho sa kaisipan ng ating mga kababayan yung sustansya ng nais naming iparating sa inyo. Incidentally, ang Bureau of Fire Protection ay naglunsad na. So ito'y sa pakikipagtulungan ng PNP, sa pakikipagtulungan pa rin ng DOH at iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. Upang first and foremost ay maisiguro na magiging matahimik, walang sunog na mangyayari. Sapagkat imagine, we're literally first burning our money. Literally. And relatively, we are inviting trouble. Why? Because we are relatively playing with fire. Nakikipaglaro tayo sa apoy eh. Well, some has other meaning doon sa akin pong binabanggit na yan. But let's face the fact na kapag sinindihan mo yung isang firecracker, you're playing with fire. When you light a pyrotechnic ware, you light a lucis, you light itong Roman candle, or whatever, you are literally playing with fire. Kaya, delikado ho. Baka sa labis niyong kasayahan, meron dyan kapag malapit ng maubos yung hawak niyang pyrotechnic ware o pailaw, hinahagis yan. Paano kung walang swerte na
na magpaghagis niya ay magland yung pailaw na merong pangsindi doon sa bintana ng kanilang kapitbahay na merong kurtina. Dinaleche na. In line with that, ang Bureau of Fire Protection ay naglunsad nitong Oplan Paalala, Iwas Paputok. At nakausap ng palutuntunan ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection o BFP. Walang iba kundi si Superintendent Annalie Atienza. Narito si BFP spokesperson Atienza at ang maiksing pakikipanayam ng patutuntunan sa kanya. Thank you, ma'am. Kung sana naman nila ituloy yan kanila. Okay, mukhang iba yun Sandali hindi yan sandali po. At let's check once more. Let's check this. Siyempre po, ang Bureau of Fire Protection po natin ay always ready naman po to respond sa kahit ano pong pangailangan ng ating mga kababayan. Noong December 9 po ay na-launch na po yung ating Oplan Paalala, Iwas Paputok. So dito po tayo ay dinaluhan ng ating mga taga-DOH at sa PNP kung saan ay ipinaliwanag ano po ang mga pinagbabawal na mga paputok at yung mga pwede gamitin na paputok. At hanggat maaari nga po, wag na sana magpaputok sa mga bahay-bahay. Instead, tayo po ay pumasyal na lang sa designated community fireworks display areas ng ating mga LGUs. And marami po tayong alternative, kagaya po ng na napaka bisa po sa pag-iingay, At kasama din po ang mga kasirola, mga lata, yan po. Also, yung paborito po nating mga Pilipino, ang video okay at masayawan. So ito po ay healthy na, safe pa po tayo para makaiwas sa sunog. Superintendent Atienza, ma'am, yung bang nakaugalian, may mga lugar dito, particularly sa Metro Manila area, na nagsusunog nitong gulong, lalong-lalo na kapag dumarating ang hating gabi ng pagpasok ng bagong taon. Ito ba'y pinagbabawal? Yes po, definitely po. Strictly pinagbabawal na po yan sa ngayon. May mga bayan na po tayo na up to this date ay hindi na po sila magpapaputok sa kanilang mga bahay-bahay at even wala silang designated community fireworks display areas para po talaga total prevention po ang kanilang actions. Magre-rekorida po ba ang mga tauhan ng BFP ngayon pong darating na paghiwalay ng taon na Superintendent Atienza, ma'am? Yes po, patuloy po ang ating rekorida. Ang ating mga fire trucks nag-iikot, nagwawangwang at nag-aanunsyo po, nagpapaalala sa ating mga kababayan. Nandyan po ang fire trucks natin, nandyan din po ang mga service vehicle ng Bureau of Fire Protection at ang iba po ay talagang nakamotor at karga ang mga speaker para lang po maipahatid yung fire prevention natin. Superintendent Atienza, ma'am, as far as you can recall, ilang sunog ang naganap po last year, although despite nito pong paghihigpit last year, may mga sunog bang naitala ang Bureau of Fire Protection? Last year po, po sa firecracker related. So sana po yun din ang ating makamit ngayong 22. Bawat I see. So, again, finally, ma'am, nasa inyong pagkakataon, kindly, ang inyong pong panawagan sa ating mga kababayan. We still have 4 days bago po itong paghiwalay ng bagong taon. Your
chance para po sa ating mga kababayan sa inyo pong nais na iparating sa kanila muli, Superintendent Atienza, ma'am? Yes po. Well, salamat po sa ating mga kapatid from the media for helping us out in our call for fire prevention. At ganoon din po sa ating mga kababayan. Salamat din po sa inyong kooperasyon dahil kitang-kita po sa ating statistics na bumababa po ang mga insidente ng sunog. At ito po talaga ay dahil sa kooperasyon din po ng bawat isa ng patuloy po na pag-iingay ng Bureau of Fire Protection. Kaya sana po sa pagdating na New Year ay tayo po ay mas maging maingat, doble ingat din po baka hindi man po sa firecrackers ay baka po maging sanhi po ay mga electrical connections po natin or ang ating naiwanang niluluto. So ayan po ang mga madalas na ng sunog kapag ganitong Kapaskuhan at bagong taon. Timely reminder mula sa opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, walang iba kundi si BFP Superintendent Annalie Atienza. At she made mention dito rin sa tinatawag nating mga salabis na katuwaan hindi napapansin. Nawawala sa kanilang kaisipan yung pagluluto. Habang nagluluto, nakabukas yung burner, nakabukas yung ginagamit sa panluluto, whatever, once in a while, sumisilip doon sa mga nangyayari sa kalsada, tinitignan yung katuwaan ng mga kapitbahay, nawawala sa kanilang isip yung kanilang ginagawang pagluluto. At kapag medyo nawala na totally sa kanilang kaisipan yung pagluluto, uupo na yan sa patabi ng bintana at manunood. Only to be re-informed ng kanyang ginagawa kapag medyo meron siyang naaamoy na dispilangghado na. Kaya coming from a fire authority, iwasan po natin yan. If we are busy cooking sa araw ng paghihiwalay ng taon, that should be given first and foremost concentration, yung pagluluto. Ka Wilfredo Cruz Jr. from General Trias in Cavite. Good morning, Ka Willie. Medyo nawala ka the past days. Ang sabi ni Ka Willie, good morning, Ka Willie, to your wife and only child. Ang sabi ni Ka Willie, Happy New Year po mga ka-Digital Patrol around the world. Captain Sel Baisa. Thank you so much, Ka Willie Cruz Jr. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay diyan po sa gawi o lalawigan ng Cavite. Ayun. Nako, sabi ni Ka Willie Cruz, bumili po ako ng liquefied petroleum gas kagabi o LPG. Gamit ito sa pagluluto. Nasa 845 pesos po ang isang tangke. Aba, hindi pa nagkabawasan, no ha? Gayong, meron nga bang rollback? I think walang rollback. Kaya namang nagtaas at mataas pa rin ang halaga ng particularly ng 11 kilos na LPG tank. Hirap, magastos. Ngayong paghihiwalay ng taon, tiyak na masidhi ang paggamit dito sa LPG dahil nandito sa walang humpay na pagluluto dito sa gagawin dito sa paghihiwalay ng taon. Melito Rodelio Militante, another watcher and listener. Suki po ito, katulad ni Ka Willie. From Calamba, Laguna. Ang sabi ni Ka Melito, Abenzado Feliz Año Nuevo Señor ser. Y un bendito martes por la mañana a todos los seguidores de Digital Patrol. Thank you so much. Muchas gracias.
Maraming salamat. Teresita Baisa Baredo, mula po sa Taytay Rizal. Ang kanyang pagbate, good morning everyone. Good morning likewise states, another sister. Oh. At good morning sa kanya pong better half, ang alkalde ng kanilang pamilya. Ayan, ha? Walang iba kundi si John Baredo and children. Magandang umaga sa inyo. Sabi ni Kawili Cruz Jr. kahapon po, kumuha po ako ng vaccination certificate sa City Health Office para po sa pagbiyahe namin bukas, papuntang Sorsogon. Doon po kami mag-New Year. Iwas po muna sa air pollution. Well, that's a good move. Very good. Pero mabuti na yung pagkatiwala ang inyong mga pagsabihan ninyo, yung mga kapitbahay, inyong mga kamag-anak. Medyo wag niyong ibubulong, wag namang ikakalat sa buong barangay na walang taong maiiwanan doon sa inyong bahay. Mabuti na yung safe din. But anyway, palagay ko, tradition yan sa mga cruises. Yung every year, they make it a point to go home and spend their New Year diyan sa Sorsogon. So, Happy New Year na lamang. Okay? Thank you very much. I hope by tomorrow, nasa Sorsogon na kayo, Kawili, at ma-monitor din ang palatuntunan to check on our signal. Thank you very much. So, safe trip, sabi nga. Ingat sa biyahe. Bueno, ang oras beginap ng alas 10:25 ng umaga at tayo po'y nasa huling 35 minutes ng program. Ngayon pong December 28, it's a Tuesday, 4 days left bago sumapit ang pagpasok ng bagong taon. Yung ating mga kababayan, yung mga nakahanda na bang ating mga New Year's resolution, ihanda na yan. Mabuti na yung meron tayong mga gagawing mga pagbabago, mga amendments, sabi nga po, na makatutulong sa ating pong mga sarili. Yung mga hindi magandang kaugalian this year, atin ang isang tabi, and instead we adopt new ones para sa ating sarili, para sa ating mga loved ones, at para na rin sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na, maghahalalan, May 9 next year. So, let's think, let's plan, and let's vote. Let's vote doon sa nararapat nating aspirante na makatutulong dito sa ating bansa. Kaya naman, merong halalan ay para na rin kay Juan de la Cruz. Ang sabi ni Carmelito Rodelio Militante, I will celebrate the New Year just here at home with my dogs and cats. Okay, that's from Melito Rodelio Militante. Palagay ko sagana itong pagkain sa paghihiwalay ng taon na Carmelito. Ilang kaya itong mga kumbidado ni Carmelito Militante sa kanyang pagtalubong sa bagong taon. Ay indeed, marami. Anyway, ulitin ko ho, kailangan kung ikaw ay nagluluto, all eyes are concentrated diyan sa inyong pagluluto. At make it a point na kapag malamig na, takpan na kagad yung pagkain. Or better yet, huwag niyo munang hanguin. Let your food stays
o cooked food stays doon sa pan o sa nilutuan ninyo para mainit kapag inyong sinerve. And by so doing, ligtas na mag-land dito itong mga pulbura at ang mga maduduming mga particles na mula sa mga paputok at mula sa mga pailaw. Alright? From Kokok, Juwani, Pinuela. Good morning, Kokok. Watching and listening from New Jersey sa USA. Ang bati ni Kokok, good morning to all. Hi, Captain Sir. Hi and hello, Kokok, and to your loved ones likewise, and to all your friends. Well, of course, I'm pretty sure na isa ito sa namimiss ni Kokok. Well, I know for a fact, dyan sa Estados Unidos, meron silang tinatawag na, well, ito pong community lighting. Kapag mga dumarating yung Independence Day celebration. Yung mga pailaw na napakagaganda kapag dumarating yung kanilang Independence Day. Talaga naman dinadayo ito ng ating mga kababayan at maging ng mga taal na mga taga-Estados Unidos. Naging tradisyon na nila yan eh. Incidentally, meron din bang mga pailaw diyan sa Estados Unidos kapag naghihiwalay ang bagong taon? Kokok, meron din ba na pinapanood yung ating mga kababayan? I remember, I think diyan sa New York meron eh. Pero how about diyan sa New Jersey? Meron din ba? And other states diyan sa US. Malaman din natin how you people celebrate the arrival of the New Year. Itong paghiwalay ng luma at pagdating ng bagong taon. Isa yan sa mga pinaghahandaan kasi dito sa Pilipinas. And I know for sure na Kokok knows it very well. Si Brigadier General Mati Bakay ng PNP Central Luzon nagsabi mga gilo kong mga tagapakinig na doble ang kanilang ginagawang hakbang ngayon upang maisiguro na hindi na ibibenta yung mga tinatawag na mga illegal na mga paputok, kasama na yung mga pinagbabawal na mga malalakas na paputok, kasama na yung Goodbye Philippines, maraming mga goodbye ang title eh. Meron pang Goodbye De Lima, meron pang goodbye, whatever. Ito yung mga malalakas na klase ng paputok. Yung mga Lolo Thunder, yung mga 5-star general, kung tawagin, and what they had. Ganun po eh. Maraming mga pinagbabawal. Yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangihiram ng tapang sa espiritu ng alak. I said this yesterday and I would want to, reiterate it this morning. Yung mga nangihiram ng tapang sa alak. Kapag alas 6 ng gabi, simula pagdating ng takip silim. Ayan. Harap-harapan na yung mga magkakapitbahay, mga kaibigan, inuman na. Inuman na. Okay. So pag medyo maingay na, medyo langunan ng bahagya, ilalabas na yung mga paputok, yung mga maliliit na paputok. Medyo sisindihan, ako. Yung iba tinatali pa sa mahabang stick. Para ikangay makasigurado na
walang sakit na ibubunga ito. Yan. Pero as time progresses, kapag medyo talagang iba na yung pinag-uusapan, maingay lalo na, ayan na. Una, hindi na gagamitan ng mahabang stick, hahawakan na yung paputok, at kapag medyo nagsisindi na, nag-i-spark na yung mecha, nilalagay na mismo sa gitnang kanilang pinag-iinuman. Ganyan ho. Matatapang na eh. At pagdating ng medyo mag-aalos 12 na, kapag medyo maingay na yung kapaligiran, ilalabas na yung mga bawal na mga paputok. Diyan na nagsisimula ang problema. At diyan na nagsisimula ang tinatawag na disgrasya. Kapag matapang na, ang gilo kong mga tagapakinig kasi hoda, kahit na malalakas na uri ng paputok pinagbabawal, hahawakan yan. At magtatawanan pa. Ayan. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., magluluto lang po ng sapat. Bumili ng prutas na tama lang, sayang po mga pagkain. He has a point there. Daming tira-tira na itatapon lang. Yan. He has a point. Okay. Now, what else? So, dito pa eh. Baka hindi ko nabasa. Sandali po at sinecheck ko. Okay. Hindi lang. Alright. Yun. Ang sabi ni Willie Cruz, salamat po, nahabiling ko na po sa aking kapitbahay. First time po namin sa Sorsogon, na-invite po ng isang family friend. Ingat po tayo palagi, double check, LPG, at yung breaker natin, bawal pong magpaputok sa aming barangay sa darating na bagong taon. May city ordinance na pong nilabas. Well, we're happy to note that. Diyan sa barangay, ni Willie sa General Trias, Cavite, bawal ang magpaputok. Meron na pong kautusan na ganyan. Pero let's find out. Alam mo, minsan yung mga matitigas ang ulo, lumalabas Willie kapag dumarating yung hating gabi. Kapag mga unang oras, tahimik. Pero pagdating ng mga ilang minuto bago maghating gabi, unti-unti, yung ordinansa ay nilalabag. Well, the correct Philippine time, it's now 10:35 ng umaga. Melito Rodelio Militante, ang sabi niya po, my advice is to be practical in celebrating the New Year. Don't be too extravagant. Buy only what you need and not what you want. Well, the guy has a point there. Melito Militante. Yun po isang uri ng panununog ng inyong pera. Kabanggit ni Willie kanina na sapat lamang yung dapat lutuin. Sapagkat sayang, kapag merong naiwang pagkain na madaling ma-spoil o mapanis, chances are it will land in the waste can. Now, what you literally throw or what you literally dump into the waste can is money. Because you bought what you dump into the trash can with money. So literal na ang inyong itinapon ay pera. Well, kung marami ka niyan, well and good. Pero dun sa ating mga kababayan, like me, na, well, lahat ay binabudget. Napakalaking bagay po niyan na magtapon ng pera. Sa pamamagitan ng sobrang pagluluto ng pagkain na overestimate, hindi pala mauubos. Kaya, let's start the new year by thinking and budgeting
the correct amount of money we will spend and we will use in buying all those foods we have to cook this coming New Year's revelry. Ha? Huwag yung pong medyo tinanong ka ng iyong kapitbahay, Mare, ilan pang lulutuin mo? Naku, siguro mga 7 putahe. 7 putahe. 7 kinds of viands. Now, if you're 4 or 5 or 6 in the family, napakarami po niyan. Yang bilang na yan. So, think of something na, well, enough for the household members. Because, alam nyo, ugaling Pilipino, hindi maalis din yung ang inyong kapitbahay will spare some of the foods they cook. Ganyan po, ugaling Pilipino yan eh. Kaya, better yet, this early, 4 days to go, well, talk with your household members. Ask them kung ano yung kanilang gustong kainin. Upang sa gayon, makaiwas tayo dito sa perang gagastusin. Because remember, we need money. Lalong-lalo na't papasok ang bagong taon. We need money to pay for itong real estate taxes, yung amilyar ng mga bahay na kinatitirikan ng ating mga lupang babayaran sa inyong partikular na LGU. Kaya wag nga sabi nga ay ubos-ubos biyaya. Kinabukasan, nakatunganga. Now, ang sabi ni Camelito Rodelio Militante, ang Pinoy kahit anong ordinance baliwala, mahilig ang Pinoy sa baka sakali makalusot. Yung po'y sabi ni Camelito. Yan ang Pinoy, ang kanyang dagdag. Willie Cruz Jr. says, ang nakalulungkot po yung ligaw na bala. Meron pong naging souvenir ako na bala ng kalibre 45. Sa kusina po namin tumama. Akala ko stick lang ng kwitis. Tumama sa bubong. Naku, isa pa po yan. Yung sa ating mga kababayan na, ayun, nakahihiram ng tapang sa pamamagitan ng alak na merong mga baril. Maawa naman kayo dun sa mga tatamaan ng ligaw na bala. Si Willie, binanggit na merong po lumusot sa kanilang bubungan sa kusina. Paano kung nagkataon na merong tao sa kusina at abala sa pagluluto? Perwisyo ang inyong gagawin. Kaya, let's celebrate the coming of the new year safely at sa pamamagitan ng masayang pamamaraan. Sabi nga ho, ingay ang kailangan mag-ingay. Ang sabi ni Superintendent Atienza, there are couples of ways upang ating ipagdiwang itong pagsulubong sa mga maingay na bagong taon. Well, if you have a car, you can always open the engine, or start the engine, and then magbusina. Businahan ang inyong sasakyan. Magbusina kayo, maingay ho yan. O kaya, ilabas ninyo yung, kung merong malalaking speaker, ang inyong radyo, stereo, whatever. Buksan nyo ito. Itodo nyo to the max. Maingay din yan. Itapat nyo sa kalye. O kaya, sabi ni Superintendent Atienza, yung mga mahilig sa videoke, kung medyo parehong kaliwa ang inyong boses, ilabas nyo yan. Mas maganda yan. Kapag medyo kaliwa, parehong kaliwa o parehong kanan, ang inyong boses at kayo ay kakanta. Alright.
from Cavite, from Miss Josephine Roquero. Ang sabi niya, good morning, Sir Sel. Blessed Tuesday and more power to your program. Keep safe always. God bless and God first. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much, Madam. Maraming salamat and the same greetings to you and to your family. Camerito Rodelio Militante, may kasabihan nga po ang taong hindi marunong mag-ipon, sa simbahan din ang tuloy. Yes. Sabi ni Willie Cruz Jr., apat na, hindi 40. Medyo yun po ay paggalang po. Alright? 4 na ang nagpositibo sa Omicron dito sa ating bansa. Pero sila po ay binigyan ng sertipiko na sila ay na-clear na sa nabanggit na virus. After undergoing, ito pong pinag-uutos ng DOH na kanilang dapat gawin, enable to, brush off itong nabanggit na virus sa kanilang mga katawan. 4 na ang kaso. Ibabalita ko yan in a little while. But anyway, Willie Cruz Jr. started it. Thank you so much, Willie. Now, si Brigadier General Mati Bakay ng PNP Central Luzon, takop nila ang Bulacan. Nagsabi na puspusan ang kanilang paghahandang ginawa upang at least makatulong dito sa pagbaba ng bilang ng mga masasaktan nating mga kababayan. At maging itong pagbili ng mga illegal na mga paputok. Kaya don't be surprised kung sa inyong pagbili ng paputok, sa inyong pag-uwi ay may mga checkpoints. Yan ay upang alamin kung ang inyong nabili ay batay lamang doon sa pinag-uutos ng batas na dapat gamitin sa darating na paghihiwalay ng taon. Mga panahon yan, hindi mataas ang budget, unless kung meron lang po, halimbawa kung merong maraming naputukan. Okay, sandali po. Iba ho yun. Iba yun. Mamaya, paririnig ko yan, in toto. Si Dr. Jose de Grano ho yan. Ang presidente ng Private Hospital Association. All right. Now, let me check this one. Itong si Brigadier General mukhang I erased it. No? Mukhang na-erase ko ito accidentally. But in toto, in spirit, nabanggit ko naman yung pong naging hakbang ng PNP Central Luzon. Itong pagtatayo ng mga checkpoints upang first and foremost malaman kung ang inyong nabili na mga paputok ay kabilang doon sa mga legal or illegal na klasifikasyon ng mga paputok na inyong nabili diyan sa Bukawi, Bulacan. Now, mabalik tayo doon kay Dr. Jose de Grano. Now, sangayon po kay Dr. Jose de Grano, tuloy itong PhilHealth holiday na kanilang gagawin ngayon pong mga unang araw ng taong 2022. Private of PhilHealth private holidays. Meaning, sisingilin ng private hospitals yung mga pasyente. Dati-dati kasi, kapag
na confine ng isang pasyente o ginamot sa isang pagamutan pribado, yung paniningil sa PhilHealth, ginagawa ng ospital. Lahat ng mga paperworks, yung mga documents, kanilang ginagawa. Sila na ang naniningil sa PhilHealth. Pero this time, dito sa kanilang PhilHealth holidays, oobligahin na nilang magbayad yung mga pasyente. At yung mga pasyente naman, ang maniningil sa PhilHealth. Yan ang sabi ni Dr. Jose De Grano. But then, alam niyo naman po na bawal na po ngayon ng mga masyado malalakas na pagputok. So, we do not expect na ganun kadami talaga yung magdidisgrasya dyan. But then, yun po, nakanda naman po mga hospital na tanggapin sila. Yun lang talagang, sila po i-advisean na yun naman po ilang araw lang na Okay. Yan po ay naging pahayag ni Dr. Jose De Grano. At ang kanilang anticipation dito sa mga unang araw na PhilHealth holidays, ang kanilang magagamot ay yung mga naputukan ng mga iba't ibang uri ng paputok. Pero what Dr. Jose De Grano, kung yung isinugod sa inyong pagamutan ay yung heart attack halimbawa, maraming mga karamdaman Medyo malabo yung binanggit kasi ni Dr. De Grano na maraming sa kanilang gagamutin ay yung mga naputukan, ay yung mga na heart attack, yung mga sumakit halimbawa yung kanilang tiyan, yung mga tinamaan itong tinatawag na mga karamdaman, mga respiratory-related na mga sakit. Mariusep, hindi ba medyo malabo yan, Dr. Jose De Grano, sir? Sabi ni Camelito, dito po, di na kinakailangan magpaputok at gumawa ng araw-araw New Year. Parang Armalite, bunganga ng kapitbahay ko. Tapos kang bata ka, Nako, kung nakikinig ang kapitbahay mo ngayon, baka mauwi sa away yan, Camelito, Bueno, si Dr. o si Secretary Francisco Duque III ay nag-react doon sa naging pahayag nitong si Dr. Jose De Grano. Bakit sangayon kay Dr. De Grano nga, nyo narinig, magagawa ng PhilHealth holidays ang mga private hospitals. Dahilan sa ito'y bunsod nitong hindi pagbabayad di umano ng PhilHealth doon sa claim ng mga may 8 mga private hospitals diyan po sa PhilHealth. Pakinggan natin si Health Secretary Duque. Na huwag sana naman nila ituloy yan, yung kanilang pagdeklara ng 5-day holiday. Kasi ang nakakawawa dyan ay walang iba kundi ang mga pasyente natin, ang mga kababayan. So, doon lamang dapat ay mas maging mapagunawa sila na huwag nang pahirapan yung ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pandemya at sa panahon ng public health emergency, dapat magkaisa. At ang PhilHealth naman ay naglabas na ng debit credit payment mechanism. Ang polisiya na ito ay para mapabilis ang pagbayad ng mga lehitimong mga claims. Mahirap kasi naman yung magbabayad ng mga claims na hindi legitimate or walang legal basis. Dahil may COA tayo na dapat sundin yung kanilang mga panuntunan at hindi basta-basta nagbabayad, lalo na ang perang ibinabayad, pera ng mga members. So, ako'y nakikiusap sa ating mga ospital na alang-alang sa mga pasyente na sila naman ang dahilan kung bakit sila
nakapagpatayo ng ospital. At sila din ang dahilan kung bakit sila naman ay kumikita. Ano? Alang-alang na lang sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga pasyente at sa kanilang mga na-admit sa ospital na huwag nang pahirapan. Kasi ang lalabas mahirapan dito ang taong bayan. Yun po ang naging pahayag at panawagan na rin ng Health Secretary Duque sa mga private hospitals na magsasagawa nitong PhilHealth Holidays beginning. Ito pong mga unang araw ng papasok na taon. Alam nyo, may mga pagamutan ang siste. Yung kanilang, yung mga nag-a-attend sa mga pasyenteng dinadala sa kanilang pagamutan, yung mga estudyante. Estudyante ho. Aba, double-bladed kung tawagin itong mga ospital na ito. Dahil sa nagbabayad ng matriculation fee, yung mga estudyante, kumukuha ng medisina, kumukuha ng nursing. At the same time, nagbabayad yung pasyente na nagiging modelo ng pag-aaral nitong mga estudyanteng ito. Hindi ba double-bladed? Kumikita yung ospital, lalong-lalo na yung mga paaralan na nag-o-offer ng medical at nursing courses. Double-bladed eh. Tinatanggap nila yung bayad ng kanilang mga estudyante at the same time, naniningil doon sa pasyenteng dadalhin sa kanilang paggamutan. Naloko na. Dalawang klase. Yung kanilang kinikita sa kanilang mga estudyante at yung kinikita doon sa pasyente. Yan, dapat palagay ko, DOH Secretary Duque, i-check mo itong ganitong kalakaran. Maraming ganyang mga practice, lalong-lalo na ng mga eskwelahan, mga nursing at mga medical schools. Ang humaharap sa pasyente, estudyante, binibigyan lamang ng mga pointers ng mga licensed doctors. Pupunta yung doktor. Swerte nga kung makikita mo yung doktor. Araw-araw eh. Tatawagan lang yung nurse. No nurse, anong nakita ninyo? Sabihin ng nurse, ganito po. O yung doktor na estudyante, ganito sir, ganito po doc. O ganito gawin mo. Patay kang bata ka. Hindi ba double-bladed? Kumikita na yung medical at nursing school sa mga estudyante. Kumikita pa doon sa mga pasyente. Sus Marise po, nako, agilo kong nako, talaga naman mo, isang tao lang kasi. Itong pwedeng magmura eh. Alright. Ang sabi ni Melito Rodelio, Melito Rodelio Militante, kahit tulog po ang kapitbahay ko, maingay pa din kasi malakas maghilik. Medyo tumatahimik lang kapag binibigyan ko na ng ulam. Pagkatapos, pagkakain, ratatat na naman ang bunganga. Ang sabi ni Camelito, Sir Sel, di po magagalit kapitbahay ko. Tanggap niya po yun. Katunayan nga po, narinig niya yung program ninyo ngayon. Nilakasan ko yung speaker ko para marinig niya. Ayun, tawa siya ng tawa. Yan, pag nagkataon ito, paririnig ni Camelito yung paghilik. But anyway, mga gilog ko, mga tagapakinig, ulitin po natin sa ating mga pagamutan na nag-iisip na magsagawa nitong 5 days PhilHealth Holidays na itigil na ninyo.
Sabi nga ni Dr. Duque o Secretary Duque, yung mga ospital na inyong itinayo, saan nyo kinuha? Hindi ba doon sa binayad ng inyong mga pasyente? Hindi ba doon sa binayad naman sa inyo ng PhilHealth? Tuloy-tuloy po naman ang pagbabayad ng PhilHealth. Pero kanilang nire-review. Mahirap naman na babayaran niya ng PhilHealth yung sinisingil na hindi naman karapat-dapat. Hindi ba illegal yan? At siya po ay bawal sa kagandahang ugali. May mga ospital kasi na iulat noon na kahit walang COVID case, palilitawin na merong COVID case. First and foremost, bakit? Para makapaningil. As simple as that. Pero, yung pong paalala mula naman sa Okta Research, patuloy na, napapansin itong pagtaas ng kaso ng coronavirus. Maging ang Omicron variant, 4 na ang na-detect. Dati po ay very low risk ang description, particular dito sa National Capital Region dahil sa walang humpay na pagbaba nitong kaso ng COVID-19. Ngayon, from very low risk, naging low risk na lang, nawala na yung very, dahilan sa unti-unti nga po napansin itong pagtaas ng kaso. Pero despite of this, hindi raw po dapat na maging umaalarma ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila area kaugnay itong bagay na ito. Sapagkat hindi pa naman ganong kalaki, hindi pa umaabot dito sa tinatawag na libo-libo. Pero just the same, huwag na po natin hintayin na umabot pa rito. Lalong-lalo na by January. Baka pagpasok ng Enero, all eyes and ears ay dito naman sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. From Medito, dito po sa Calamba, merong district hospital at mga private hospitals, pero walang sariling ospital ang lungsod ng Calamba. O di ba? Ang galing, ano po? Pero mga gilog kong mga tagapakinig, the time has come to say, thank you so much sa inyo pong pakikinig at panonood dito po sa inyong palatuntunan ngayong pong araw ng Martes, ang Digital Patrol. Maraming salamat kay Nash. Thank you so much kay Manita. And of course, sa inyo po lahat ng aking mga nakakasama every day dito po sa program. Maraming salamat. And of course, mula po sa aking mga sisters here and abroad, ang kanila pong common na, pinaabot pagbati at paalala sa ating mga kabayan. Bakit ang nangyari kay Sipre? Wala atang, hindi nagparandam ang mga estradas, mukhang busy, mula sa Dallas, Texas. God bless the whole world, mula po sa aking mga kapatid, from here and abroad. Pati ng aking cousin, diyan po sa Camarines, Camsur, diyan sa Bicol region. And of course, do stand by for the next program, ang Buhay Online. Nasa sa inyo sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. Ako po si Sel Baisa, nag-aanyaya, join me again tomorrow, God willing, sa isa pang pagkatanghal ng inyong pong palatuntunang Digital Patrol. Ang oras, 11:00 ng umaga, Diyos ti Agnina.